I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino na OFW. Ayan o, ceremonial signing of the Memorandum Order authorizing the National Amnesty. Wow! Commission to issue safe conduct passes in favor of amnesty applicants. Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ayan, April 11, 2025. Sa mga nagsasabi, may sakit daw ang Pangulo. Yan yung mga bagong paninira ng mga DDS ngayon sa social media. May sakit daw ang Pangulo, guys. Tapos dumudugo daw yung bunganga. Ay wow, grabe. Saan nyo napulot yan? Baka ang may sakit yung puon nyo nasa ICC. Kayo naman ayan, nasa Mindanao ang Pangulo. May sakit ba yan? Kagwapo-gwapo? Healthy, fit na fit? Ang kanyang pangangatawan? Very hard work? Paano yung masasabing may sakit ang Pangulo? Baka kayo ang may sakit sa ulo. Di ba? May sakit kayo talaga sa utak, sa puro paninira sa Pangulo. Manigas na lang kayo, Kasi kayo lang naman ang nagpapaniwala sa mga sarili nyo. But the majority of Filipinos, hindi naniniwala, guys, sa mga patutsada, sa mga paninira. Sige, egihin nyo para manalo kayo, baka sakali. Pero pag hindi, karma po yan. So yun, guys, tunghayan natin ang ceremony na ito, no? So, shout out sa mga Marcos Loyalists and supporters, Filipino and OFW. Ayan shout out sa mga kababayan natin mga Muslim dyan sa Lanao del Norte. Biro nyo yan mga kababayan, galing siya ng South Cotabato tapos dumiretso sa Lanao del Norte. Wow, grabe. Napakasipag kaya ni Pangulong Marcos Jr. sa totoo lang. Yan ba yung sinabi nyo may sakit? Ay, grabe kayo. Ulitin natin mga kababayan yung pinapakalat ng mga DDS sa social media. Sinasabi daw may dumudugo daw gilagid ng Pangulo. Ay, grabe kayo. Kasi nag-speech siya. Ngayon, yung flag kasi, correct me if I'm wrong, sa tabi. Medyo mas, yung nag-reflect doon sa mukha niya, yung kulay red. No? So, parang ganun ang nangyari. Napanood ko kasi yun. Namula yung mukha niya because of the red colors. Kaya nag-reflect doon sa itsura niya. Ngayon, ito naman si Banat Bay, nakita ko yung kanyang post. Aba, nagtaka daw siya kay PBBM, bakit daw namula. Lahat na lang na pinupunan nyo. 'Di ba? Lahat na lang pinupunan nyo para maisisira kayo. Wala na kayong paninira sa Pangulo kundi yung physical na anyo na yan na lang ang tinitingnan nyo. Kung ano ang pakalat nyo ng mga paninira sa social media, sa tingin nyo kaya kakagatin ng majority ng Pilipino? Hindi, siyempre. Alam mo, pag ang isang Pangulo, mabait ka sa lahat ng mga local governments, mamahalin ka Kaya yung mga yan, hindi naniniwala. Kayo lang, mga anti-Marcos, ang naniwala sa sarili nyong kasamaan. So guys, tunghayan po natin at pakinggan natin ito. Esteemed members of the Diplomatic Corps and our international peace partners, and to the leaders and representatives of the Bangsamoro Autonomous Region, MILF and MNLF, a warm and heartfelt welcome to all. It is a great honor and privilege to welcome all of you here at the headquarters of the 6th Infantry Division and Joint Task Force Central. Wow. For this significant milestone in our country's continuing journey towards peace. Today, we witness a meaningful step forward, not just in policy, but in our shared commitment to healing and reconciliation. The signing of the Memorandum Order by no less than our President, authorizing the National Amnesty Commission to issue safe conduct passes. Wow. Particularly our brothers from MNLF and MILF
marks a powerful move toward national unity. This is more than just a policy. It is a symbol of continuing breaking barriers and assurance of a safe, secure, and progressive nation, ready to uphold the country's values and move forward to a hopeful future. It is an act of trust and a message of unity to our brothers who will take advantage of this opportunity. Let this be a bridge that connects our past to a better, brighter future. In areas like where peace has been hard-earned and often fragile, this act holds even a deeper meaning. It shows that the government listens, responds, and takes action, that we are sincere in our peace efforts, and that we are opening real doors for those willing to walk away from conflict. Let me take this opportunity to sincerely thank the national government and most especially His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. for leading us to the path of reconciliation and unity, Wow. and for demonstrating unwavering commitment to peace, especially here in the Bangsamoro region. Yay. To everyone present today, I humbly assure you that the Armed Forces of the Philippines, the Western Mindanao Command, through the 6th Infantry Division and Joint Task Force Central, will closely work with you all to achieve the purpose of the memorandum that will be signed today. We will continue to perform our mission to help build a future where former combatants are no longer enemies, but partners in peace. Wow. Thank you, and once again, to this momentous event. Welcome to this momentous event. Good morning, and may God bless us all. His Excellency, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., fellow workers in the government, ladies and gentlemen, good morning. Today is a very important day, not only for us in the National Amnesty Commission, but also for the beneficiaries of the government's amnesty program. Wow. Today is a big step for us. With the President's gesture of granting the amnesty applicants their safe conduct pass, this will go a long way for all of us. Wow. This will encourage the applicants who had been in hiding for years Yes. to have a first taste of fresh air, of freedom, and come out to avail of the President's kind-hearted act of giving them a new start of life of a free man. This will surely double the number of our amnesty applicants. On the part of the National Amnesty Commission, we wish to express our gratitude to the President for the full support that he had been extending to us until now, so that we will easily achieve our mandate. This is a dream come true for all of us in the National Amnesty Commission. Wow. Maraming salamat po, sir. Thank you, Chairperson guys. Armamento. At this point, may we request the President to sign the memorandum order. Witnessing the signing of the memorandum order are NAC Chairperson Lea Tanodra Armamento, Undersecretary Angelito M. De Leon, members of the National Amnesty Commission, Westmencom Commander Lieutenant General Antonio Navarrete, and 6th Infantry Division Commander Major General Donald Gumiran. You see guys, congratulations. Ganon si PBBM. Oh, sa mga gustong magbagong buhay. 'Di ba? Sa mga kababayan natin mga Muslim na gustong magbagong buhay. Nako po. Na, handa po ang ating
pamahalaan na patawarin kayo sa pamamagitan ng amnesty na yan. Oy, may mga tulong pa nga mga kababayan na in fairness. Yung mga dating rebuilding nga binigyan ng babahay eh. 'Di ba may video ako diyan? Ayan, pinirmahan na. Naku po, congratulations in advance. Go na kayo, magbalik loob na kayo sa pamahalaan. National Amnesty Commission. May request. To the Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo, please be seated. The Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Charlie Galvez, Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz, the Mindanao Development Authority Secretary, Secretary Leo Magno, BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua, the Province of Maguindanao del Norte Officer in Charge Governor Sharfudon Tukaw, P. Mastura, and other provincial governors present here today. The Municipality of Datuodin Sinswat, Mayor Lester Sinswat, and other municipal mayors that are here today. National Amnesty Commission Chairperson Attorney Leia Tandora Armamento. The West Mindanao Commander Lieutenant General Antonio Nafarrete, 6th Infantry Division Commander Major General Donald Gumiran, Moro National Liberation Front Chairman Muslimin G. Sema, Moro National Liberation Front Vice Chairman Abdul Karim Tan Miswari, fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamualaikum. Wow. Marami na po tayong pinagdaanan bilang isang bansa. Sa mahabang kasaysayan ng ating bayan, ilang beses na rin tayong nakipaglaban sa mga dayuhang mananakop. Ngunit ang isa sa pinakamalungkot na yugto sa ating kasaysayan ay ang labanan ng Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Wow, nakakayak May ilan naman sa yan. ating mga kapatid, mga kapwa Pilipino, na dahil sa adhikaing pinaglalabanan, ang napilitan tahakin ang landas na taliwas sa batas na ang layunin ay sila'y protektahan at ipagtanggol. Kaya ngayong araw na ito, muli natin pinatatayunan ang mga at na mas mangingibabaw ang pagkakaisang lahi. Tama. Sa diwa ng pagkakaisa at paghilom ng bayan, ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng National Amnesty Commission ay magsisimula ng magbibigay ng safe conduct passes sa mga dating rebelde na may kinakaharap na arrest warrant para sa mga kasong may kaugnayan sa kanilang panindigang pampolitika. Wow. Ang mga safe conduct passes na ito ay hindi lamang magbibigay ng proteksyon sa mga aplikante ng amnestiya laban sa pagka-aresto, pagkakulong at pag-uusig. Higit sa lahat, ito ay isang paanyaya sa lahat ng rebelde na ihinto ang armadong pakikibaka. Tama. Ito ay isang bagong pahina upang makapagsimula muli. Yehey. Isang tabi ang pansariling interes at makiisa sa pagtataguyod sa kaunlaran ng ating bayan. Ang paglagda natin ngayon ng Memorandum Order ay patunay na handa ang inyong pamahalaan na mag-abot ng kamay sa sino mang nagnanais magbalik loob sa batas ng ating lipunan. Alam natin na marami ang nagnanais na mamuhay ng mapayapa at maayos sa batas. Tama. Ngunit ang mga kasong naisampalaban sa kanila ay nagiging balakid sa kanilang pagbabago. Wow. Marami ang may pag-aalinlangan, umuwi sa kanilang mga tahanan at patuloy na nangungulila sa kanilang mga pamilya. Ngayong araw na ito, nais kong iparating sa inyo, bukas po ang aming pinto. Yehey. Kung taus-puso ang inyong pagbabago, handa ang pamahalaan na makinig, umalalay at sumuporta sa inyong pagbabalik loob. Tama.
Makakaasa kayo na handa ang National Amnesty Commission na gabayan kayo ng naaayon sa batas at alinsunod sa prosesong makatarungan. Ang isang matatag na bansa ay lumalaban ng may katwiran para sa kapayapaan. Inaasahan ko ang National Amnesty Commission, ang Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity at ang sandatahang lakas ng Pilipinas, ang pambansang kapulisan at ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na patuloy ninyong gagampanan ang inyong mga tungkulin na tapat sa larangan ng adhikaing pangkapayapaan. Tiyakin natin na ang mga safe conduct passes na ay kikilalanin natin ng mga lahat ng otoridad. Magsilbi sana tayong tulay sa pagkamit ng kapayapaan at pagpapalakas ng bansa sa pamamagitan ng paghikayat at pag-aalay sa dating mga rebelde nagnanais maging produktibong bahagi ng ating lipunan. Ating itinataguyod ang isang bagong Pilipinas, kung saan ang bawat mamamayan ay namumuhay ng walang takot at may dangal. Ito ang ating pangarap para sa bawat Pilipino. Kaya ang panawagan ko ay gagampanan natin ang ating tungkulin sa bansa. Tulong-tulong tayong itaguyod ang isang bayang nagkakaisa at nagtutulungan sa pag-angat ng bawat Pilipino. Nawat isabuhay natin ang diwa ng pagiging bagong Pilipino. Disiplinado, mahusay, at may pagmamahal sa bayan. Piliin natin ang tamang patungo sa isang mapayapa at maunlad na kinabukasan para sa ating mga anak at sa buong sambayan ng Pilipino. Maraming salamat at mabuhay ang bagong Pilipinas. Yeah! Thank you, Mr. President. Guys, narinig nyo yung panawagan ng ang ating mahal na Pangulo sa mga rebelde, yung mga bandidong Muslim. Oy, nako guys, ang ganda yung memorandum na ito. Anytime, wag na kayo magtago. Magbalik loob na kayo sa gobyerno. For sure yan, habang nakaupo si Pangulong Marcos Jr., samantalahin nyo, marami kayong mga benepisyo na matatanggap galing sa pamahalaan. Yung mga dating rebelde nga binigyan ng pabahay Kayo pa kaya? Pagkakataon nyo na. Guys, narinig nyo yun correct me if I'm wrong. Yung mga kaso nyo, mapawalang sala yan dahil dyan sa memorandum na pinirmahan ng Pangulo. Di ba guys? Nako, talaga naman na nakaka-overwhelm naman yan. Di ba? Malamang nanood ang mga bandido ngayon. Yun nga nakakalungkot. Pilipino laban sa Pilipino. Bakit ganon? Ano bang pinaglaban nyo? Habang samantalay nyo, habang nakaupo si Pangulong Marcos Jr., iparating nyo yung mga hinanaing nyo. Anong gusto nyo? Bahay ba? Motor? Sakahan? Livelihood? Sabihin nyo sa Pangulo, ibibigay sa inyo yan. Naku, for sure yan, guys, So, yun, mga kababayan, ako'y natutuwa talaga. Sana ganito ang mga Pangulo. Na handang magpatawad dito sa mga bandidong Muslim. Alam naman natin ang ipinaglaban siguro nila dahil, ang alam ko lang, yung mga kahirapan. Diba? Banat buto tayo, diskarte lang sa buhay, ganyan lang. So, yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Anong kapalagayan nyo? Ako, natutuwa ako. Shout out sa mga taga Bangsamoro, sa ating mga kababayan. Shout out sa inyo. So, maraming salamat mga beswa sa inyong panonood. Thank you for watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babos. God bless Philippines.